Get off, Stefan. Naglilinis ako ng kotse. Stop being difficult. Saway ni Mike habang kinukuskus ang salamin ng kanyang sasakyan. Hindi bumitaw ang bata sa leeg niya, kaya huminto siya sa paglilinis. Ayokong inuulit ang sinasabi ko. Bumalik ka na sa loob, do it now. You're so boring. I know it, Papa is more fun. Reklamo ng bata bago dahan-dahang bumaba. Well, I'm sorry kung di ako gaya ng papa niyo. Look, I wish he's here too. Kaya sana naman magpakabait kayo. You're not the only one who's sad. But he died because of you. Kaya dapat pinapayagan mo kami gawin ang gusto namin. Excuse me? Hinarap niya ang bata at binalaan ito. I'm your only guardian. Kung pababayaan ko kayo ng mga kapatid mo, pupulutin kayo sa daan. You don't say that to my face. Di niyo magugustuhan ang gagawin ko. What can you do anyway? Sabi ng mama ng classmate ko, makukulong ka pag sinaktan mo kami. You're just threatening us. Boo! Boo! Tumakbo ito pabalik ng bahay. Naiwan si Mike na tulala sa isang tabi. Pagod siyang sumandal sa basang kotse at umirap. Hindi niya alam kung anong gagawin sa quintuplets niyang pamangkin. Natapos na ang rehabilitation program para sa kanyang mga binti, kaya nakakalakad na siya ng maayos. Tila naging kapalit naman nun ay ang buhay ng kanyang nag-iisang kapatid na si Kuya Dale. Namatay ito sa aksidente habang bumabiyahe papuntang ospital kung saan siya isinugod. Nabangga siya ng isang kotse at napuruhan ang kanyang binti sa nangyari. Kasabay ng pagpapagaling niya sa ospital, ay ang naging burol ni Dale. Naiwan ang quintuplets nitong anak sa pangangalaga ng kasambahay noon. Noong inaaral muli ni Mike ang maglakad na maayos, malayo na ang loob sa kanya ng mga bata. Sinisisi siya ng mga ito sa pagkawala ng ama. Wala silang kaide-ideya na hinihiling niya ring sana. Sana siya na lang ang nawala. Tumunog ang kanyang cellphone, sinagot niya ito. Hello, Mike. Nasaan ka pare? Bungad ni Austin. Bahay. Nagka-car wash. Anong kailangan mo? Dapat importante yan ha. So strict. Di na ba pwedeng tumawag para mangumusta? Busy ako, Austin. Oh, surely. May 5 bata kang inaalagaan. God, it must be so hard carrying a lot of baggage, man. Napailing siya. Hindi sila pabigat, okay? They're the only remaining family I have left. Tapos, ikaw pa sinisisi. Stop defending those little devils, okay? Nabanggit na sa akin ni Tasha na ginagawa mo ang lahat para wag mo silang kausapin. Dude, seriously? Car wash? Tanghaling tapat? Oo na. Maingay sila sa loob. Ano ngayon? At least I'm here outside. Mamayang gabi, sumama ka sa amin sa club. Huwag ka nang tumanggi, bro. It's basically a college reunion. Magkikita-kita tayong lahat ng mga kaklase natin nun. What? Seriously? Natawa si Mike. Sino nag-organize yan? Si Tasha. Kaya wag mo siyang i-disappoint. Para saan ba to, ha? We just want you to make you feel better. Pagkatapos ng rehabilitation program ng binti mo, wala man lang celebration. Gusto naman namin sumaya ka kahit saglit. Sumikip ang lalamunan ni Mike. Yumuko siya at huminga ng malalim. Sige, pupunta ako mamayang gabi. Just send me the details. Sino-sino ang confirm na pupunta? Yung may ingay sa likod, mga matatalino sa harap. But I know you're more interested in your crush before, si Liz, diba? Lizelle Kim, pupunta siya. Seryoso? Natawa naman siya ng konti. Talaga nag-effort kayo ah. Akala ko ba pumunta siya ng abroad? Hindi, bumalik siya ng Pilipinas. Di namin alam kung ano nangyari pero ang kwento ni Tasha sa akin minalas daw. Really? That's unlikely. Matalino siya at maganda. How can life be so hard for her? You sound bitter dahil ang binasted ka niya nun? Hindi naman, I'm just asking casually. Pumalatak si Austin. Ibabalik ko ang tanong. You're so wealthy, smart and handsome. Ba't ka napunta sa sitwasyong to? Life happened. Ganito ang buhay. I'm also curious about what happened to Lizelle. Malalaman natin mamaya. Yan ay kung sigurado kang pupunta ka. Dead set, okay. See you, buddy. Salamat sa pagtawag mo. Welcome, pare.
Pinatay ni Mike ang tawag at nagunat. Tinapos niya ang paglilinis. Nakaramdam siya ng konting excitement. Ngayon lang siya makakapagliwali ulit. "You're going out, Tito?" Untag ng batang si Dex nung makita si Mike na nagsusuot ng sapatos. "Iiwan mo kami sa bahay ng kami lang?" May kasambahay tayo rito. Ngayon lang ako aalis. I'll be back by 10 p.m. "Papa will not go out at night. The only time he went out was for you, tas di na siya nakauwi." Daing naman ni Irene. "Mabilis ka lang ba, Tito?" Tanong ni Oliver na sinigundahan ni Ivy. Anong gagawin niya outside? I am not your father, okay? Hindi pwedeng dito na lang ako sa bahay dahil gusto nyo. Kung mabait kayo sa akin, I might have considered it. Pero lagi niyo ako inaaway. You don't listen to me. Sabi niya bago lumingon sa kasambahay. Babalik ako na 10:00. Sige po, sir. "No! Tito, don't go out!" Sigaw ni Stefan. "You don't deserve to go. Our papa can't walk ever again. He's not even here anymore. Tas ikaw pupunta ka lang kahit saan?" "That's unfair!" Sigaw ni Irene. Nagbingi-bingihan si Mike at umalis. Nanginginig ang kanyang kamao dahil sa inis. Hindi para sa mga bata kundi para sa kanyang sarili. Umigting ang pagsisisi sa kanyang dibdib. Dapat siya na lang ang namatay imbes na si Dale. Wala namang makakamiss sa kanya. Walang mga bata na maghihintay sa kanyang pag-uwi. Kundi lang siya nasangkot sa aksidenteng yun, hindi sana aalis si Dale ng hating gabi. Ito kasi ang emergency contact person niya. Ngayon, wala na. Nag-book siya ng masasakyang taxi imbes na mag-drive. Hindi niya masiguro ang sariling kaligtasan, lalo pat mabigat ang kanyang pakiramdam. Baka ibangga niya ang kotse, kaya magtatawag na lang siya ng taong maghahatid sa kanya. Nandyan pa ang mga pamangkin niya sina Stefan, Dex, Oliver, Irene at Ivy. Kailangan niyang masiguro na lalaki sila na maayos bilang balik kay Dale. Issue, boss. Alok ng driver sa kanya. Di naman salamat po. Tinuyo niya ang mga mata at pinakalma ang sarili. Kailangan niya magpakalayo-layo muna, kahit ilang oras lang. Kapag nagtagal siya sa bahay, baka may masabi siya hindi maganda sa mga bata. Pagkarating sa club, sinalubong siya ni na Austin at Tasha. May dalang banner ng dalawa. Nakaprint ang pangalan ni Mike kasama ang katagang, "Cheers to your fast recovery." Welcome back, pare. Bati ni Austin sa kanya. Inakbayan siya ni Tasha. "Sorry kung hindi ka namin gano'n nabisita na nasa ospital ka, ha?" Ayos lang. I understand. May kanya-kanya tayong trabaho. Alam ko na naghihirap din kayo nitong mga nakaraang buwan. It doesn't matter. Sagot niya. Prayers are enough, ha? Oo naman, buddy. Basta ba taos pusong dasal galing sa inyo para sa akin, masaya na ako. Sumandal sa kanya si Tasha. "Aw, you're making us cry, Mike. Tara na sa loob, kumain ka na ba?" Di pa eh. "Di ka ba sumasabay sa mga pamangkin mo?" Nauuwi sa away ang pagsasabay sa lamesa, kaya hindi ko na pinipilit. Pumalatak si Austin. Yung mga pamangkin mo, I'm sorry pero sumusobra na sila. Are you sure they're 8 years old? Ba't parang teenager kung magrebelde sa'yo? Nawalan sila ng tatay dahil sa akin. May nasabi rin siguro yung mga kasambahay nila dati na misinterpret nila. Di ko naman masisisi. It's the truth. Dale died on the way to the hospital to see me. "Oh my God, Mike." Yumakap si Tasha sa kanya. Maging si Austin bumuntong hininga. I don't know what to say, buddy. Gusto ko lang na bumait sa'yo yung 5 yun. You're alone. 5 sila. Mahihirapan ka lang. Pumasok sila sa club. Pumunta sa isang pribadong silid sa ikalawang palapag ng building. Doon nakahana yung mga private rooms para sa mga kliyenteng maramihan at magkakasama. "Nandito na siya!" Sigaw ni Tasha pagpasok nila ng silid. Isa-isang yumakap kay Mike ang mga naging kaklase noon. Habang tumatagal, palaki ng palaki ang kanyang ngiti. "I'm glad to see you're fine, Mike." Salamat. You're looking good, buddy. Keep it up. Sabi pa ng isa. Panghuling lumapit kay Mike ang isang napakapamilyar na babae. Walang iba kundi si Lizelle Kim.
Narinig ko yung balita kahapon lang. Kumusta na yung pakiramdam mo? Concerned na tanong nito. Napahawak si Mike sa batok. Okay na. Huhulaan ko, di ka sana dadalo ngayon, no? Ang totoo niyan, oo eh. Tagal na rin kasi. Actually, marami kami na hindi sigurado. Nung nalaman namin na nangyari sa'yo, saka ako naging desidido sa pagpunta. Minalas ako, Lizelle. Ikaw, kumusta ka? Matagal akong walang balita sa'yo, ah. Nakita ni Mike ang pagngisi ni Austin. Hindi niya ito pinansin. Okay naman, nakakahinga pa kahit papano. Umugong ang malakas sa tugtog mula sa labas. Nagumpisa na ang grupo sa pag-order ng mga pagkain, kaya inalok ni Mike si Lizelle na umupo sa isang sulok. Mukhang may problema ka. Ito nga akin. Yung pag-a-adjust na lang inaasikaso ko. May 5 akong pasaway na pamangkin. Yung sa'yo iba. Is that a recent problem? Maybe I can help. Natanggal ako sa trabaho eh. Nagka-problema sa bahay kaya napabayaan ko yung workload sa opisina. Yung pakaramdam na gusto mong mag-leave pero wala naman akong susweldohin kundi ako papasok kaya pinilit ko magtrabaho habang binabalik-balikan sa bahay yung pamilya ko. Paliwanag ng babae. Umangat ang kilay ni Mike. Are you married? May mga anak ka na ba? Wala pa akong asawa, wala ding anak. Yung mga magulang ko ang sinusuportahan ko ngayon, Mike. Only child ako kaya wala sila ibang maaasahan kundi ako lang. Tumango siya at napaisip ng ilang segundo. Alanganing umiti si Lizelle. Maiba ako, nasan pala yung nanay ng mga pamangkin mo? Baka mas magiging komportable sila sa poder ng nanay nila, Mike. She gave up her rights. Hindi sila kasal ni Kuya Dale. Ayaw niyang maabala. Model siya nun. Baka kilala mo pa kung sino. Pagkatapos mga anak nawala, umiwas na para bang may nakakahawang sakit si na kuya. Oh, nakakalungkot naman. Wala kang choice niyan. Ganun na nga. Kung may mother figure lang ang mga bata, baka hindi na sila magalit sa akin. May gagabay na sa kanila. Ipapaintindi na kahit gaano man sila kagalit sa akin. Responsibilidad ko sila. I'll take care of them no matter what. Because that's why I owe my brother. Mariing sabi niya. Nag-init ang mga mata ni Mike. Yumuko siya para itago ang lungkot. Dinaluhan ni Lizelle ang malamig niyang kamay. Gusto mo bang tulungan kita? Baka naman di kailangang nanay talaga nila yun nandyan. Pwede ako maging tagabantay nila kahit saglit. Ipaparating ko sa kanila yung hinanaing mo. Talaga? Oo naman. Natawa si Mike. God, I must look pathetic in your eyes right now. Nagiging emosyonal ako sa maliliit na bagay. Mike, naaksidente ka. Nabalian ng tuhod, namatayan ng kapatid, hindi pa man nakaka-recover tapos ngayon sinisisi ka na natitira mong kamag-anak. Mas magugulat ako kung ngingiti ka lang. Gumaan ang pakiramdam ni Mike. Natuwa siya dahil hanggang ngayon. Hindi pa rin nagbabago ang kabaitan ni Lizelle. Ito pa rin yung dalagang minahal niya noon. Babayaran kita ng angkop sa serbisyo ng pagiging bantay ng mga bata. Kailangan mo ng pera, di ba? Tanong niya dito. Oo, salamat Mike. This is a partnership between us. Wala kang dapat ipasalamat. Mabuti nang may gawin ako para magbago ang isip ng 5 makukulit na yun. Bago mahuli at lumaki silang nagre-rebelde sa akin. Lumapit si Tasha sa kanila. Liz, Mike, tara na. Nandito na ang food at drinks. Sa ngayon, mag-enjoy ka muna ha. Wika ni Lizelle sa kanya. Ngumiti si Mike. Pinanood ang pag-alis ng babae. Hindi siya iinom sa takot na mapano sa daan. Sapat na sa kanya mapaligiran ng tawanan mula sa ibang tao. Malayo sa malungkot na aura ng kanyang bahay, sa nag-iiyakang mga bata at mga bakas ni Dale na naiwan sa kanilang tahanan. Kailan kayo magmamanhid ng sakit sa puso ko? Tanong niya sa sarili. Naghihilom ang sugat ng katawan, pero ang hiwa ng puso. Walang lunas para kay Mike. Kahit kailan, hindi yun magsasara. Makalipas ng 2 araw, bumaba ng kotse si Lizelle at pinagmasdan ang mukha ni Mike. Sinundo siya nito mula sa bahay. Pinagmaneho papunta sa eksklusibong subdivision kung saan ito nakatira. Napakabagal magmaneho ng binata. Alam ni Lizelle na hindi pa ito lubos na okay. Wala mang obvious na sugat sa balat. Baka may bumabagabag pang trauma sa isipan nito. May problema ba? Untag ni Mike sa kanya. Ha? Kanina ka pa kasi nakatingin sa akin.
Inabot ng lalaki ang ligaw na tikwas ng kanyang buhok. Inayos ito. Kinakabahan ka ba? Huwag kang mag-alala. Mababait ang limang yun pagdating sa ibang tao. Salamat, Mike. May pupuntahan ka ba pagtapos nito? Oo eh. May ilang nga mga yun kung nakamasid ako. Pupuntahan ko na lang yung franchise namin ng fast food sa sentro. Titignan ko kung paano nang lagay nun. Nandiyan na sa'yo yung number ko. Kung magka-problema man, tumawag ka lang. Okay, ako ang bahala. Gagawin ni Lizelle ang best niya. Gusto niyang tulungan si Mike. Isa pa, napakalaki ng ibinayad nito. Kahit pa sabi ni Mike na ayos lang kundi siya magustuhan ng mga bata. Sa kanya pa rin ang paunang bayad. Pero nahihiya siya doon. Pagpasok ni Lizelle sa malaking bahay, unang bumungad sa kanya ang nagtatakang ekspresyon ng limang magkakahawig na bata. Nakita niya na ang larawan ng mga ito. Pinakilala na sila ni Mike sa kanya. Gayunpaman, pinili ni Lizelle na lumapit at magkunwaring walang idea. Hello kids! Ako si Lizelle Kim. Ang itinalaga ni Dale ng mga lagas sa inyo oras na mawala siya. Bati niya sa mga bata. Really? Papa said that? Maarting sabi ni Irene. Oo, pasensya na kung natagalan ako ha. May inasikaso akong problema sa amin at ngayon lang ako nagkaroon ng oras para bumisita. It's like, you don't care about us. Hinayaan mo kami kay Tito. Siya kaya ang rason kung ba't nawala ang papa namin. Pag-angil ni Stefan. Nagulat si Lizelle sa tindi ng galit ng lima kay Mike. Naawa tuloy siya sa binata. Nagkakamali kayo na intindi. Your father wants me to help Tito Mike. Hindi ko kayo kukunin sa kanya. What? Bulalas si Dex. She's lying. Di siya nagsisinungaling. You're right. Hindi siya nagsisinungaling. Pag-awat ni Mike. We will not listen to you, so stop talking. Sigaw ni Irene. Umalis si Mike kaya naiwan si Lizelle para pakalmahin ng mga bata. Magkakalapit lang tayo. Ba't ang lakas ng boses niyo? Kasi nagsisinungaling ka sa amin. Papa will not send any woman to us. Galit na saad ni Stefan at Oliver. Bumoses sa wakas ang batang babae sa dulo na si Ivy. Sabi ni Papa, kung may magpakilala man sa amin na babae, a big chance is that she's our mom. Is that true, Miss Lizelle? Ha? Anong ibig mong sabihin? Bumuo ng bilog ang tatlo at nag-usap. What if she's a real mom? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Ivy. Sabi ni Papa, Mommy will look for us someday. That's impossible. Kamukha pa natin siya. Kontra ni Irene. Si Papa ang kamukha nating lahat so it's normal that we don't look like Mommy. Irene, Stefan. Napalunok si Lizelle. Kids please, dito muna kayo, may papaliwanag ako. Baka magkamali sila na intindi sa kanyang pagpunta. Sinabi niya lang na inutusan siya ng yumaong si Dale bago ito mawala para agad siya matanggap ng 5. Nagsabi na sa kanya ni Mike na mabilis tumanggi ang quintuplets sa mga nani na ina-assign sa kanila. Hindi man sila nagpa-prank pero pasaway. Hindi sumusunod sa utos at nagbibingi-bingihan pa. Mukhang nag-backfire ang naisip niyang plano. It's okay. Maingat na sabi ng batang si Ivy. Kaya ba sinabi mo na magiging nani ka namin dahil kay Tito Mike? Ayaw niya na kunin mo kami, diba, Mommy? Nahigit ni Lizelle ang paghinga. Shit, lagot na. Aniya sa isip. Kids, I'm sorry pero nagkakamali kayo. Agad siyang pinigilan ni Irene at Stefan. We know the truth. It's fine, Mommy. Seryoso sabi ni Dex. Huwag kang magkalala, hindi namin sasabihin kay Tito Mike na nandito ka. In front of him, we will call you Tita, pero kapag tayo lang ikaw si Mommy. And then, tatakas na tayo dito, iiwan natin si Tito Mike. Excited na dugtong ni Oliver. Nasapo ni Lizelle ang bibig at niyakap siya ng 5. Mommy, welcome back! Tumingala siya at agad nakasalubong ang naguguluhang ekspresyon ni Mike. Bababa na sana ito ng hagdan nung marinig ang sinabi ng mga bata. Hilaw siyang ngumiti at sumenyas na tatawag na lang siya dito mamaya. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag dito ang naging desisyon ng 5. Na-guilty tuloy si Lizelle. Kasalanan niya ang lahat. Nagkamali siya na sinabi kanina.
Buong araw nakasama ni Lizelle ang mga bata. Kinilala niya ang mga ito. Inisa-isa niyang obserbahan ng 5 at tinukoy ang katangian ng bawat bata. Si Stefan at Irene, mabilis sa komprontasyon. Itong batang lalaki masyadong mainitin ang ulo. Samantalang si Irene pinangunahan lagi ng pagdududa. Si Dex sumusunod lang sa opinyon ng iba pang kapatid. Mabilis itong maniwala. Si Oliver tahimik madalas at nasisilaw agad sa mga laruan. Ibig sabihin kahit pa may ginagawa itong importante, basta ba't may makita na ibang pagkakaabalahan agad mawawala ng focus. Panghuli si Ivy, pinakamalambot na puso sa lahat. Mabait, naaawa agad, at siyang sentro ng 4. Ayon sa narinig niya, ito ang pinakamasakitin. How old are you, Mommy? Tanong ni Ivy habang sinusuklay niya ang buhok nito. 28, baby? 28 minus 8. Pinanganak mo kami when you are 20 years old? Ang galing naman sa math ng baby Ivy na yan. Sabi niya sabay tawa. That means di ka nakatapos ng college, Mommy? Sabad ni Oliver habang nilalaro ang beads ng suot niyang blouse. Matatanggal yan, Ollie. It's fine. I can glue it together. Hindi yan madidikit gamit ang glue. Not true. Naglo ko nga yung kamay ko sa hagdan kanina? Ha? Don't care about him, Mommy. Umirap si Irene. Tito Mike used everything in the house para matanggal ang kamay niya sa hagdan. Oliver used Mighty Bond. That day, muntik na putulin ang braso niya. Makulit kasi. When you have food, you eat. There's toy, we play. Kapag may glue, you use it. Ba't nandyan kung di pala pwedeng gamitin? Pagsalungat ni Oliver. Natameme si Lizelle. Tinignan niya ang 5 at wala sa sariling bumaling sa bintana. Kailan kaya uuwi si Mike? Gusto niya itanong kung anong brandang gatas na iniinom ng 5 nung sanggol pa sila para maiwasan niya. Huh? Tinulungan ka ni Tito Mike? Eh di mabait naman pala siya. Kailangan niyang ibida si Mike nang hindi halata. It's okay, Mommy. Mabait si Tito. Malumanay na ani Ivy. Pero nawala si Papa dahil sa kanya. If he didn't go out that night, di aalis si Papa. It's his fault. Iritadong komento ni Irene. Alam niyo ba na na-aksidente si Tito Mike kaya umalis ang papa niyo? Kung pareho silang nawala para fair, sasaya ba kayo? Tanong ni Lizelle. Kinakampihan mo ba si Tito? Oo. Kasi siya na lang ang natitirang buhay niyong kamag-anak. Ipagpalagay na lang natin na wala itong bahay niya. Ang pera ni Mike. Tapos kahit ako wala na rin. Paano na? Doesn't matter. Papa's gone. Kung si Tito ang nawala at si Papa hindi, we will be happy. Sagot ni Irene. Sumikip ang puso ni Lizelle. Tumingin siya sa pinto at nakita ang pag-iling ni Mike. Nakauwi na pala ito at inoobserbahan ang kanilang pag-uusap. Aalis na ako. Babalik ako bukas para ihatid kayo sa school, okay? Gusto siyang ihatid ng 5 sa baba, pero pinigilan niya ang mga ito. Wag na. Magkikita pa tayo bukas. See you. Bye, Mommy! Lumabas siya ng silid at hinarap si Mike. Nasa sala na ito, nagbabasa ng dyaryo sa sofa. Pagpasensyahan mo na lang muna, ha? Alam ko na masakit marinig yon pero wala eh. Mga bata pa kaya walang paki sa mga sinasabi nila. Panimula ni Lizelle. Naintindihan ko. It's just difficult to stay rational. Kung alam lang nila, hiniling ko na rin na sana ako na lang ang nawala. Mike naman. Alam ko maling sabihin yon. Pasensya na. Ihatid kita pa uwi sa inyo. Huwag ka na mag-commute dahil madilim na. Sige. Kumain ka na ba? Oo. What's with the kids by the way? Ba't mommy pa rin tawag nila sa'yo? Ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Napahawak na lang si Mike sa noo kaya tumawa siya bago nagtanong. Ano nang gagawin ko ngayon? Go with the flow, I guess. Kahit sabihin ko hindi ikaw mama nila, hindi sila maniniwala. Oras na ikaw ang umamin, hindi nila pakikinggan ng mga yon. They will shut you out. Baka nga awayin ka pa. Magpapanggap na lang ako nito. Yes. Lalaki din sila at marirealize sila na hindi ikaw ang tunay nilang ina. Let them have this while growing up. Di na masama. Diba? Tumango si Lizelle. Ngayon niya lang nakita na maging kalmado si Mike. At ayaw niyang burahin ang pag-asa sa mga mata nito.
May parte sa kanyang puso na nagsasabing magtatagal siya sa pamamahay ni Mike. Makikita niya kaya ang paglaki ng mga bata? Nagsimula ang bagong routine sa umaga ni Mike. Siya ang nakaharap sa kusina habang abala ang kasambahay sa paglilinis. Ang bago nilang kasama na si Lizelle, nakatoka sa paghahanda ng mga bata dahil may pasok sila ngayon sa eskwelahan. Noon wala siyang choice kundi hayaan sila na umalis na gusot o butas ng uniforme. May kulang na school supply sa bag o di kumakain dahil matigas ang ulo. Hindi sila sumusunod sa sinasabi ni Mike kaya priority niya na lang na makapasok ang mga bata. Kids, baba na! Mag-almusal na tayo! Tawag ni Lizelle. Nilabas ni Mike ang kanilang pagkain. Kumindat sa kanya ang dalaga mula sa hagdan kaya napangiti siya. Matapos ayusin ang pagkalatag ng plato sa mesa, umalis siya para ihanda ang kotse na kanilang sasakyan. Mike, saan pupunta? Halika na, mag-almusal na tayo. Saglit lang naman yan eh. Mamaya na lang. Siguro pagbalik na lang natin, busog pa ako. Bumalik ang babae sa loob. Sumandal si Mike sa hood ng kotse. Nilabas ang cellphone para replyan sina Austin. Nangangamusta ang mga ito. Binahagi niya sa mga ito ang pag-hire kay Lizelle. Hindi niya alam kung paano sasabihin na naging substitute mommy ng mga pamangkin niya ang dalaga. Isang tawag ang pumukaw sa pansin ni Mike. Sinagot niya ito. Hello? Hi, is this Mike? Sabi na maarting boses na isang babae. Ano sadya mo? Itatanong ko lang sana. Is it true that Taylor is gone? Nakarating sa akin ang balita na patay na raw siya. Gulat na anang boses. Excuse me, miss. Anong kinalaman mo sa buhay ng kuya ko? Kung di ka sasagot na maayos, di ko rin sasagutin yung tanong mo. Oh no, no need. Base pa lang dyan sa tono ng boses mo alam ko na. How long? Na-finalize na ba ang will niya? This matter does not concern an outsider like you. Kung wala ka na ibang sasabihin, papatayin ko na ang tawag. Pinutol niya ang linya at pagod na tumingala sa langit. Hindi santo si Dale. Marami ito naging girlfriend ng buhay pa. Iniisip niya na baka yon isa sa mga naging ex nito na nakikibalita. Ang nakakapagtaka kung ba't pa ito nagtatanong tungkol sa will ni Dale. Wala naman ito iniwan para sa ibang tao. Paglabas ng mga bata, agad silang pumasok ng sasakyan na hindi bumabati kay Mike. Hindi na siya umimik at mas piniling in-start na lang ang kotse. Inobserbahan niya ang quintuplets sa likod. Napansin na malinis na ayos nila ngayon. Walang gusot ang uniforme, maayos ang buhok, malinis ang muka. Kontento si Mike sa nakikita. 4 p.m. mamaya. Okay? Paalala niya na magsibabaan ng mga bata. Okay, tito. Mabilis na sabi ni Ivy bago sumunod sa mga kapatid. Bukas, makikita mo may improvement na yung mga yan. Pampalubag loob ni Lizelle sa kanya. Inikot niya ang sasakyan sa kangumiti. Kaya na, ang importante maayos sa itsura nilang pumapasok. Babaw ng kasiyahan mo ah. Baby steps, Lizelle. Dahan-dahan lang. Baka mawalan sila ng tiwala sa'yo kung dadakdakan mo lagi. Okay, susundin natin yung sinasabi mo. Tugon ng dalaga. Anong gusto mong gawin sa bahay mamaya? Wala akong pupuntahan. Mamaya hapon pa sila lalabas. Nakaka-board pa naman na maghintay, no? Maghanap tayo ng magandang card game sa kwarto ng 5. Mag-i-exercise din ako sa basement. Marami tayong gym equipment. Pinalagay ko buhat ng rehabilitation program. Sayang naman kung di mapapakinabangan. Sabayan mo na lang kaya ako. Nag-iwas ng tingin si Lizelle. Namumula ang magkabilang pisngi nito. Sure, Mike. Matapos ang paunang experience sa pag-ehersisyo sa basement, hindi na nasundan ang paanyaya ni Mike. Nadismaya tuloy si Lizelle. Nakaramdam siya ng pagkailang dahil iniisip niya na baka ikinakahiya ng lalaki ang sariling binti. Tapos na ang rehab program nito. Wala nang problema sa paglalakad ng binata. Nakita ni Lizelle na maayos ang pang-ibaba ni Mike nang magsuot ito ng fitted shorts. Hindi akma ang laki ng pang-itaas na katawan ni Mike sa binti nito. Kawawa naman pala ang tito niya, no? Nakita niya na ba siya na naka-shorts lang? Hindi pa, Mommy. Sagot ni Ivy. Anong meron kay Tito Mike? May problema yung binti niya. Hindi pantay ang laki. Kaya sana kaawaan niyo siya kahit konti, okay? Really? Napaisip sa Irene at yumuko. Maybe that's why wala siyang girlfriend. It's because pangit ang legs niya. Oo.
At yung tito niyong may pangit na legs lang ang may pakialam sa inyo ngayon. Imagine that. Pasaring niya sa katumayo. Bakit ka nagagalit, Mommy? Untag ni Dex. Kasi naaawa ako kay Tito Mike niyo. Sige nga, ipagpalagay na natin na si Ivy ang pinuntahan ni Papa niyo sa ospital nung gabing mabangga siya. Magagalit pa rin ba kayo kay Ivy? Tanong ni Lizelle. Namilog ang mga mata ng limang bata. Kumunot ang noon ni Stefan, but Ivy is our sister. At kaano-ano ng Papa niyo si Tito Mike? He's his only brother. Saka na kayo magalit sa kanya kung makakain niyo ring pabayaan ang kapatid niyo. Pag na-aksidente si Ollie, hindi mo ba siya pupuntahan? But Mommy? Ano, give me a valid reason. Sawa na ako makita na binabastos niyo yung taong tumutulong sa inyo ngayon. Kung wala siya, baka napagsamantalahan na kayo ng iba dyan. Kuha niyo? Napapahiyang yumuko si Irene. Hindi ito makaimik sa kanyang tinuran. Mukhang naintindihan nito sa wakas ang pananaw ng ama sa pagresponde kay Mike nung gabing mawala ito. Papa loves Tito Mike just like how I love all of you. Sambit ni Ivy na nagpangiti kay Lizelle. Iniwas ng apat ang tingin. Unang sumuko si Stefan. Naintindihan ko na, okay? Sorry. I will say sorry to Tito Mike. Sigunda ni Irene. Gayon din ang sinabi ni Ollie at Dex. Nakahinga ng maluwag si Lizelle. Mukhang mas naintindihan ng mga ito ang sitwasyon kung sila mismo ang gagawing halimbawa. Hindi na nagtaka si Lizelle. Maiintindihan lang ang totoong paghihirap ng isang tao kapag nalagay na sa posisyon ang kanyang kapwa. Nabulag ang lima sa galit dahil tatay nila ang nawala. Hindi nila makita ng buo ang sitwasyon. Magiging mabait na ako kay Tito Mike. Wika ni Ivy pagkatapos silahin ang laylayan ng kanyang t-shirt. Thank you, Mommy. You're welcome. Aasahan ko yan sinabi niyo. Agad na napansin ni Mike ang kakaiba sa pagtrato ng quintuplet sa kanya kinabukasan. Maagang bumaba ang lima, kasama si Lizelle. Lahat sila ready na para umalis. Maaga pa, Liz. Di ko rin alam sa mga to. Mukhang may activity sa school kaya gusto nilang agahan sa pagpunta. Alright, patapos na ako magluto. Inikot niya ang spatula sa kamay. Bago tumalikod, ginulat siya ng pagbati ni Ivy. Good morning, Tito Mike. Good morning, baby. Automatic na sagot niya. Agad na sumunod ang apat at nagunahan. Good morning, Tito. Good morning, Tito. Tumango lamang siya sa kasumulyap sa nakangiting mukha ni Lizelle. Umiling siya ng bahagya at pumasok sa kusina. Sumunod sa kanya ang babae. Pinaliwanag dito sa kanya ang nangyari kung ba't nagbago ang paikitungo ng mga bata sa kanya. Napahinga siya ng maluwag. Well, that worked because it's you. Kung ako nagsabi, baka nagtakip lang sila ng tenga. So, you made it happen kaya thank you. Yun naman ang usapan natin nung una. Oobserbahan ko pa kung may chance na baka magbago ulit ang isip ng mga yon. Alam mo na. No problem. Maupo ka na doon. Ihahain ko na ibang pagkain mamaya-maya. Tulungan na kita, ipapahinga ko muna ang English-speaking dollars ko. Matatas bang managalog ang mga yon? O mas gamay nila yung English? Kapag Filipino ang subject, edi Filipino rin ang lengguwahe. Kapag English, edi English ang medium. But when it's casual speaking, mas sanay sila sa Taglish. Salaysay ni Mike habang nakangiti. Mahal mo talaga sila, no? Hindi mo sinusukuan kahit gaano sila kakulit. Pinaglulutuan mo pa rin. Of course. Alam ko wala akong kasalanan sa pagkawala ni Dale pero pakiramdam ko. Utang ko sa kanya ang buhay na to. Kaya ako nang bahala sa limang yun. Nung ihatid nila ang mga bata, paisa-isa silang lumapit upang humalik sa pisngi ni Mike. Hi, Tito, I'm sorry. Sabi ni Irene. Me too, Tito Mike. Pagsunod ni Dex. Gulat niyang tinanggap ang paghalik ng mga bata. Nagiinit ang mata niya dahil sa matinding emosyong nararamdaman. Malawak yung lupa sa harap ng bahay niyo. Maganda sanang gumawa ng garden doon para sa mga bata. Sabi ng dalaga sa kanyang tabi. Bumaling siya kay Lizelle. Tinuon din dito ang mga mata. Patagal ng patagal, mas lalong gumaganda ang babaeng ito. Kahit pa ang sabi ng iba, nag-downgrade ang buhay ni Lizelle. Sa nakikita ni Mike, wala namang nagbago. She's still the brightest woman in the world.
Dumaan ang ilang linggo. Natapos ni Mike ang pagbubungkal ng lupa sa harap ng bahay. Nagulat si Lizelle dahil hindi niya inaasahan na gagawin nga nito ang kanyang naisip na project. Hindi siya nag-aksaya ng panahon, agad na bumili ng binhi na itatanim. Kapag may sarili na kaming bahay at lupa, magpapalagay din ako ng garden. Kwento niya kay Mike habang inaayos ang mga gagamitin nilang tools. Nag-ipon ka na? Di pa, binabayaran pa namin yung utang namin eh. Di ko pa nasasabi sa'yo na ospital yung papa ko kaya kami nagipit ng sobra. Kaya ayun, bago pa ako makapagpundar ng bahay at lupa na uwi sa zero. I don't understand why, Liz. Kung kailan nakala mo makakahinga ka na ng maluwag, saka naman may darating na isa pang problema. It doesn't stop. Naiintindihan niya ang pagiging frustrated ni Mike. Malala ang nangyari dito noon. Ganun talaga ang buhay. Wala kang magagawa oras na tinamaan ka ng lintik. Yumuko si Lizelle at napaisip. Pero kapag may kasama ka naman, karamay sa paghihirap, di na gaanong masakit. Kasi kahit papano may nakakaintindi sa'yo. That's true. May makakasama ka sa pag-iisip ng solusyon. Di yung para bampasan mo ang bigat ng buong mundo. Tumango si Lizelle at ngumiti kay Mike. Nag-iwas ito ng tingin sabay korap. I never got to ask. Eto ka tagi-substitute mommy sa mga pamangkin ko. Kailan mo ba balak mag-asawa? Hindi ko pa alam eh. Huli kong relasyon, nasa 2 years ago na rin. Same. Habang tumatanda, mas mahirap pumanap ng partner. It's not because I'm getting old. More like ang hirap makakita ng tao makakasundo mo sa lahat ng bagay. Natawa si Lizelle. Papapanot ka kung maghahanap ka ng perfect match. May 5 akong bata dito. I'm sure marami ang tatanggi makapag-date sa akin oras na malamang nandyan sila. Nanghihinayang ka ba? Di rin. Kaya ko naman silang buhayin. Wala akong dapat ikahiya. Napatango si Lizelle. Tila suntok sa puso niya ang kumpiyansa ni Mike. Alam nito ang sariling kakayahan. Nagsilabasan ng 5 bata. Pinangungunahan sila ni Stefan. Tito, ready na kami. Ang cute ng suot nilang gardening apron at gloves. Liz, ikaw ba ang naganda niyan? Oo, nagustuhan mo ba? Gusto ko silang gawing keychain. Natawa si Lizelle sa sinabi nito. Ire-report kita sa police, Mike. Look, Mommy, I'm ready, oh. Umikot si Ivy sa harap ni Lizelle. O sige na, let's go. Kids, ito ang seed na gagamitin natin. Kailangan nyo maghukay. 3 inches on the ground. Ilagay ang iilang piraso ng buto, tapos tatakpan ng lupa. 1 dangkalang layo sa bawat hukay, okay? Okay, Mommy. Sagot ng 5. Malaki ang lupang hinanda ni Mike, kaya buong umaga silang abala. Abala man ang mga bata sa pagtatanim ng gulay, siya naman ay bulaklak ang sinigurong inihanay sa pathway. Mommy, ba't yan kilig tatanim? Tanong ni Ollie. Flowers kasi ito. Gusto mo bang subukan? Oh, no thanks. I have a collection here. Binuksan nito ang bulsa sa harap ng suot na apron. Sumilip si Lizelle sa loob at nakita ang iilang uod na kumikislot. Nawindang siya sa ngiti ng bata. Ollie? Ano yan? Saan mo yan gagamitin? I don't know, but ang dami nila dun so I collected them. Pwede ba nalutuin, Mommy? Hindi. It's sa panaginip, hindi pwedeng kainin yan. Really? They look healthy by the way. Hawakan mo. Kumuha ng isa si Ollie. Agad tumalon si Lizelle at umiwas. No thanks, bigay mo kay Tito Mike, baka gusto niya. Ano yan? Sinilip nito ang laman ng bulsa ni Ollie at bumuntong hininga. Ang sabi magtatanim. Ba't nag-iipon ka na uod? Ang dami nila eh. It's like they want to be my friend. Sagot ni Ollie. Yuck! Ivy, get away from Oliver. Marami siyang earthworms. Tingnan ako ng isa, Ollie. Papakain ko kay Irene. Sabi ni Stefan. Tama na. Let's go, Ollie. Ibigay na natin yan sa mga ibon. Pinagpag ni Mike ang puwita ni Ollie at iginiya ito sa pag-alis. Napangiti si Lizelle. Saan kayo pupunta? Sa likod lang. Baka may mga ibon sa bubong. Sagot ng lalaki. Tumayo siya at kumaway lamang sa 2. Sinundot siya ni Dex. Me? Do you like Tito Mike? Huh? Di ah. Sure? Your smells different pagdating kay Tito. Nag-imagine ka lang. Sure me? Sure, baby. Lumingon si Lizelle at nakita ang mapanuksong tingin ni Irene at Stefan.
Maging si Ivy, kiming sumusulyap sa kanya. Nagtataka tuloy siya. Ba't tila ayos lang sa mga ito na ipare siya kay Mike? Tapusin na natin to para makapag-lunch na tayo. Pag-awat niya sa mga bata. Tumango sila at nagpatuloy sa pagtatanim. Maya-maya, tumingala siya sa langit at nagpasalamat dahil maaliwalas ang umagang yon. Para masigurong walang problema sa negosyo, inilaan ni Mike ang ilang araw sa pagtatrabaho. Siniguro niya na walang kulang sa supplies at maayos ang pamamalakad ng kanyang kainan. Madalas, hindi niya nakakasama ang mga bata. Akala niya, walang problema si Lizelle sa bahay. Nagulat na lang si Mike nung minsan umuwi siya ng tanghali. Stefan, Dex, ba't kayo nasa labas? Umuulan na ba? Shh, Tito! Nasa loob si Mami, huwag ka maingay. Sabi pa ni Ollie na nagtatago sa likod ng isang drum. Ako pa patatahimikin niyo. No, get inside. Magkakasakit kayo niyan. Hindi ah! Umusli rin ang dalawang ulo mula sa likod ng bahay. Maging si Irene at Ivy basa na rin pala at naliligo ng ulan. That's it. Isusumbong ko kayo sa mami niyo. Pumasok siya sa bahay at nagubad ng sapatos. Liz, nasa labas ang mga bata. Naliligo sila sa ulan. Ano? Akala ko may tinatapos silang art project sa taas. Kaya pala ang tatahimik. Pasensya na di ko sila nabantayan. Nagluluto kasi ako ng lunch nila, walang kasambahay dahil day off. It's fine. Nagubad siya ng damit at pants. Huhulihin ko ang mga yon. Nabitawan ni Lizelle ang sandok. Saka lang rumihistro sa utak ni Mike na hindi akma ang ginawa niyang paghuhubad sa harapan ng dalaga. I'm sorry. Babalik ako mamaya. Paalam niya bago nagtatakbo palabas ng bahay. Stefan, ikaw nagsimula ng kalokohang tono. Tito, hindi! Namilog ang mga mata ng mga bata. Agad itong umiwas at lumundag palayo. Guys, run! Si Tito may kinahabol tayo! Bumalot sa labas ng bahay ang malakas na sigawan ng mga bata. Natawa si Mike sa reaksyon ng mga ito, kaya pinagigihan niya ang pananakot. Ivy, come here. No, Tito! Ayoko maging taya! High pitch na saad nito. Iniwas ni Mike ang kamay at hinablot sa Irene. Gotcha. Manda ka sa akin, Stefan. Napatingin si Mike sa pinto ng bahay at nakita si Lizelle na umiiling sa kanya. Lumapit siya rito at napapahiyang yumuko. Nag-enjoy sila, kaya di ko na pinatigil. Oo nga, pati ikaw nakasali na rin sa kanila. Ipagtitimpla ko kayo na maiinom, bilisan niyo na dyan, maputla na yung bibig ni Ivy oh. Sige, Liz. Pumalik si Lizelle sa loob. Pinagmasdan ni Mike ang likod nito bago sinipat ng tingin ng mga bata. Hindi niya alam kung dala lang ba ng kanyang pagiging single, pero pakiramdam niya isa silang masayang pamilya. Kung si Lizelle ang makakasama niya sa pagtanda, wala siyang paghihinayangan. Kinabukasan nagising si Lizelle ng late. Agad siyang kumilos at naghanda sa pagpunta kay Mike. Nakasalubong niya ang ama na umiinom ng kape sa pagkainan. Abala naman sa pagluluto ang kanyang ina. Liz, nabayaran na pala yung utang natin kay Mirasol. Maraming salamat, anak. Natigilan siya sa pagkakabit ng sapatos. Ano po? Sabi ni Mirasol sa akin, wala na daw tayong babayaran. Binalik niya sa akin yung pinadala kong pera, nandito yung sobre. Paano nangyari yon? Kakausapin ko siya. Baka kasi nagkamali lang si Tita Mirasol sa pagbibilang. Tinawagan niya ang ginang na kanilang inutangan ng pera. Sabi ni Mama at Papa, bayad na raw yung utang namin? Untag niya pagkatapos bumati at mungumusta. Oo, nung isang buwan pa, Lizelle. Kaya nga hindi ko na kayo tinawagan eh. Hindi ba alam ng papa mo? Teka, paano po yun nangyari? Ano ka ba naman bata ka? Siyempre binayaran na nung amo mo. Nag-advance ka raw na ilang buwan sa kanya kaya binigyan niya na sa akin yung pera bilang pambayad. Kung gano'n naman pala kako, di ayos lang. Nag-away ba kayo, iha? Paliwanag ng ginang. Nasapu ni Lizelle ang dibdib. Hindi niya alam na binayaran na pala ni Mike ang utang niya. Paano na ito, gayon nakakatanggap pa rin siya ng sweldo tuwing kinsenas? Ipapadala ko sa papa mo yung kasulatan, okay? Wala na kayo utang sa akin. O siya, sige na. Binaba ng matanda ang linya ng tawag. Kumilos si Lizelle at nagmamadali sa biyahe. Pagdating niya sa bahay ni Mike, napansin niya na nasa loob pa rin ang kotse. Mukhang late na papasok ang mga bata sa eskwela. Mike, good morning.
Natagpuan niya sa kusina ang lalaki. Nakasuot pa rin ito ng pajama at naghahalo ng sopas sa kasirola. Ay, nasa taas sa mga bata. Di sila papasok ngayon kasi may sakit sila. Nagkahawaan dahil sa ulan kahapon. Imporma ng binata sa kanya. Ikaw ba, ayos ka lang? Baka pati ikaw may sakit na rin, ha? Lumapit siya at sinalat ang noo ni Mike. Mataas din ang temperatura mo, baka nilalagnat ka. Kaharap ko yung kasirola, malamang. Iinit ang mukha ko. Subukan mo yung leeg ko naman. Sinunod niya ang sinabi nito at nagangat na lang ng kilay. Mike, mas mainit ang leeg mo. May sakit ka nga, tabi na dyan. Ako na ang tatapos, magpahinga ka doon. I'm fine, Liz. Hayaan mo na ako dito, okay? Napalunok siya at di makatingin sa mga mata ng binata. Ikaw, hindi ka sinasabi sa akin. Binayaran mo yung utang ko tapos ipagkakait mo pa sa akin to? Iisipin na iba dyan sinasamantala ko yung kabaitan mo. Natahimik si Mike. Tumikim ito at kaswal ng umiti. Please, don't get awkward with me. Ang laki na naitulong mo sa amin. Kaya gusto ko na makapagbigay din ng pabor sa'yo. Don't mind it. Masyadong malaki ang 200,000 pesos, Mike. Not for me. Limot ko na nga agad eh. Kinabukasan. Huwag na lang natin alalahanin. Alam mo, di ako makapag-isip na maayos kung matatawa ba ako may inis sa mga sinasabi mo. Don't be mad at me, Liz. May sakit ako. Pagpapaawa pa nito. Okay, tama na. Umakyat ka na doon at huwag kang kumilos dito sa kusina. Sige na. Thank you. You're welcome, Mike. Binisita ni Lizelle ang mga bata sa kanya-kanyang higaan. Una niyang binigyan ng gamot si Stefan. Nakasalampak ito sa sahig at nakaubob ang ulo sa kama. Tila ba nahulog ito at di makabangon ulit kaya sumandal na lang sa higaan. Nahihilo ka ba? Heto yung mangkok ko, kumain ka ng sopas tas uminom ka ng gamot. Umiling ang bata. Ayoko, Mami. Hindi pwede. Teka nga, susubuan na lang kita. Inobserbahan siya ni Stefan. Nang ilang minuto bago lumapit upang yumakap sa kanyang leeg. Thank you, Tita Liz. Ha? Naging hilaw ang ngiti ni Lizelle. Hindi na, Mommy? Thank you, Mommy. Matapos pakainin at painumin ng bata, binuhat niya ito pabalik sa kama. Pumikit si Stefan upang magpahinga. Saglit na napaisip si Liz sa sinabi nito. Mommy, gusto ko magbanyo. Tawag ni Ivy sa kabilang kama. O halika, sasamahan kita. Mas mataas ang temperatura ni Ivy, kaya habang nasa banyo, binasa niya ang isang tela para gawing pamunas sa balat nito. Kumain ka muna bago matulog, ha? Okay, Mommy. Si Ollie naman ang sumunod kaso hindi ito bumabangon. Nagpasya na lang si Lizelle na hintayin ito magising ng tuluyan at inuna na lang sina Irene at Dex. Si Tito Mike, I think he's sick too. Kahapon pa pala mukha dito. Maybe he's not feeling well? Tama ka, may sakit nga siya. Pero huwag kang mag-alala. Papainumin ko ng gamot si Tito mo, okay? Promise? Promise yan. Mabuti naman at mabait ka na kay Tito mo. Ngumiti si Irene. He's kind. Yung ibang tito malupit pero si Tito Mike, he loves us so much. Mabuti yan. Ito ang gamot mo. Thank you, Mommy. Yumakap sa likod niya si Dex. Mommy, sleep with me please. Ano? I don't feel so good. Gusto ko ng hug. Tumayo siya at sinamahan ng bata. Sige, tatabi ko muna yung pinagkainan niyo tas hihiga na tayo. Paglabas niya ng silid, nakasalubong niya si Mike. May dala itong laptop at nakasuot ng anti-radiation glasses. Nagtatrabaho ka? Yes? Bitiwan mo yan, matulog ka. No? Anong no? Paano ka gagaling yan agad kung nagtitipa ka ng kung ano-ano sa laptop? Lumapit si Mike sa kapinitik ang kanyang noo. Anong connect ng lagnat ko at itong laptop, ha? I'm fine. Hindi nga pwede. Mamaya ka sa akin. Ilalagay ko lang to sa kusina tapos papatulugin ko si Dex. Magtutuos tayo. Ngumiti si Mike. Talaga? Fine, gawin mo muna yon. Until then, magbabasa muna ako. Binilisan ni Lizelle ang trabaho. Nakatulog din agad si Dex dahil busog na't nakainom ng gamot kaya pagkatapos ng lahat, kinatok niya ang pinto ng silid ni Mike. Hindi nakalak yan. Sigaw ng lalaki mula sa loob. Pumasok siya ng kwarto. Nakita ang lalaki na nakasandal sa headrest ng kama. Nagbabasa pa rin ito sa laptop.
May mapaglarong ngiti sa labi. Hindi ka talaga nakikinig, no? Liz, I can take care of myself. Alam kong protective ka lang sa akin pero kaya ko ang sarili ko. Ang laki ng naitulong mo sa akin, Mike. Gusto ko lang naman na maging okay ka. Sa ganitong paraan makabawi man na ako sa'yo. Malulungkot ako kung kaya ka lang nag-aalala kasi gusto mong bumawi. I don't want that. Kumuha siya ng tableta sa bulsa at binuksan ang mini fridge. Sa gilid ng silid ni Mike, inabot niya ang isang mineral bottle sa loob. Uminom ka na ng gamot. Nakainom na ako. Nagangat siya ng kilay. Natawa lamang si Mike at sa wakas sumuko. Ayoko ng lasa niyan eh. Inaantok ako agad pagkatapos uminom ng gamot. I plan to drink. Just one tablet after I'm done with this. Sige na. Kinuha ni Lizelle ang laptop ni Mike. Inilapag niya yun sa bedside table. Sunod niya sanang aabutin ng salamin sa mata ng binata nung bigla siya nitong yakapin. Salamat, Liz. I'm happy that you're here. Ayoko mag-isa sa tuwing may sakit ako. Ibinao niya ang ulo sa leeg ni Mike. Napakainit ng katawan nito, pero hindi siya nagreklamo. Hanggat kailangan mo ako, di ako aalis. It's because you're grateful, right? Wala nang iba? Dahil binayaran ko ang utang nyo? Sasamahan mo ako? Kahit wala yun, Mike. Nandito ako. Natigilan ng binata. Maya-maya napatawa ito. Nahihibang na yata ako dahil sa gamot. Kung ano-ano naririnig ko. I told you naging sensitive na ako sa gamot. Matulog ka na. Alright. Matutulog na ako, Liz. Bumaba si Lizelle at nagumpisang maglinis kasama ang kasambahay. Maliwanag pa sa labas. Pero alam niyang kailangan ng mga ito ang pahinga. Sinigurado niya nakatupi ang damit ng mga bata, kompleto ang laman ng kanilang bag para sa eskwela. Inalala ni Lizelle ang naging trabaho noon at ikinumpara yon sa ginagawa niya ngayon. Napagtanto niya na mas mahirap pakisamahan ng mga tao sa opisina kaysa sa mga bata. Naiintindihan niya ang pagiging immature nila kumpara sa mga taong nakasama niya noon. Dito, involved siya sa lahat ng bagay. Sa bawat achievement ng quintuplets. Proud siya dahil alam niya may naitulong siya sa mga ito. Mas masaya siya at mas malaya kahit padoble rin ang pagod. Unexpected ang lahat ng ito pero tanggap niya ng bukal sa loob ang bagong landas na tinatahak. Nang makarecover ang mga bata, agad na nagpaliwanag si Lizelle sa teacher nila. Nagpasalamat ang guro sa kanyang pagpunta. Sa makalawa, Mami, may parent-teacher meeting tayo dito sa room. Itetext ko sa inyo ang detalye. Oh, sige, dadalo kami. Sinabi niya kay Mike ang balita. Hindi kaya nakakasira na tong pagpapanggap ko na mami nila? Ang akala ng teacher nila ako ang nanay ng mga pamangkin mo, Mike. I'm sorry. Pinapirma ka ba nila ng kung ano-ano? Hindi naman. Pero parent-teacher meeting yon. Paano yun? Dalawa tayong dadalo. Nagangat siya ng kilay. Talagang hindi ka man lang nagigilty sa pagpapanggap ko na mami nila, no? Nangyari na. Nandiyan na. Kung magpapaliwanag tayo, baka makasama lang. Let it be. Yun ang opinion ko. Ikaw, what should I do? Nagkibit balikat si Lizelle. Nagustuhan niya maging ina ng mga bata. Hindi lang sila ang nasanay kundi kahit siya. Napamahal na rin ang lubusan sa mga ito. Okay, susunod ako sa gusto mo. Alright, tara na. Mamili na tayo ng supply sa bahay. Paubos na yung laman ng pantry. O sige. Sumulyap si Lizelle sa orasan at napangiti. Mahaba pa ang oras bago nila sunduin ang mga bata. Inabot niya ang noon ni Mike habang ito'y nagmamaneho. Mabuti na lang ang nakarecover kayo agad. I told you, mabilis kaming gumaling basta lagnat at sipon. Binaba ni Mike ang kanyang kamay. Tumango si Lizelle at lihim na napangiti. Hindi pa rin kasi nito binibitawan ang kanyang kamay. Nilalaro nito ang daliring niya habang ang isang kamay nakahawak sa manibela. Okay ka lang? Namumula yung mukha mo. Oo naman, tsaka eyes on the road nga. Pagdating ng hapon, nakatanggap ng tawag si Lizelle mula sa guro ng bata. Ma'am Lizelle, listed po rito as guardian ng mga bata si Sir Mike. Nandyan po ba siya? Opo, teacher. Anong meron po? May babaeng nagpunta dito. Gustong sunduin ng mga bata. Sabi niya siya raw ang nanay nila. Makakapunta po ba kayo ngayon para linawin kung paano ito? Namutla si Lizelle dahil sa narinig. Bumaling siya kay Mike. May nagpakilala na mami nila. Paano yun? Puntahan natin sa school. Imposible.
Ano raw ang pangalan? Teacher, ano daw po ang pangalan ng babae? Si Stephanie Sevilla raw po. Kumunot ang noo ni Mike at binilisan nito ang kotse. Siya nga. Gumawa sila ng kasulatan ni Kuya Dale noon na hindi siya makikialam sa buhay ng mga bata. Sino yan, Mike? Si Stephanie ang ina ng mga pamangking ko. Akala ko masaya na siya sa buhay niya ngayon. Ano naman kaya ang kailangan niya? Napalunok si Lizelle. Anong sasabihin niya sa mga bata ngayon? Pagkarating sa eskwelahan, ipinark ni Mike ang sasakyan. Nauna si Lizelle sa pagbaba at pinuntahan ang classroom ng 5. Natagpuan niya ang mga bata na nag-aabang sa pinto. Isang babae ang naghihintay sa tabi. Nakasuot ito ng mamahaling damit at dala ang isang makinang na bag. Mommy Lizelle! Bati ng 5. Hi. Papunta na si Tito Mike niyo. Excuse me? Ba't ka tinatawag na mommy ng mga batang to? Sabad ng babae. Hindi porke patay na si Dale. Pwede na magpakananay ang kung sino-sino dyan sa mga anak ko. Stephanie, anong ginagawa mo dito? Oh, you're here. Gusto ko sana kausapin ng mga bata. I want them to have fun with their lolo and lola sa side ko. Right, kids? Huli na para dyan. You gave up on your rights since they were born, di ba? Ba't ngayon ka lang lumapit kung kailan patay na si Kuya Dale? Kasi ayoko sa kuya mo. He's a bad guy. Sinasaktan niya ako. You can shut up now, Steph. Ba't ngayon ko lang narinig yan? Dahil wala na si Kuya, magsisinungaling ka na. Kasi wala na siya dito para kontrahin yung sinasabi mo. See? Wala kang alam. Anyway, the kids should be with me. Ako ang nanay nila. Get a life of your own. Hinawi ni Stephanie ang buhok at tumirap. Just give me the house at yung perang iniwan ni Dale para sa mga bata. Maaalagaan ko sila na maayos, okay? Nahigit ni Lizelle ang paghinga. Sumulyap siya sa ekspresyon ng mga bata at nakitang hindi masaya ang mga ito. Yumuko siya. Sorry kids, hindi ako ang tunay niyong mommy. We have birth certificates. Bulong ni Irene. Hindi Lizelle ang name ng mommy namin doon. We know. But Ivy wants a mommy and you can be that. Thank you, Mommy Liz. Sambit ni Ivy. Natameme si Lizelle dala ng gulat. Niyakap niya ang mga bata. Salamat. It's fine, we don't blame you. Kung di ka dumating, baka hindi pa kami nakapagbati kay Tito Mike. Wika ni Stefan. You don't need to worry. You and Tito Mike can trust us. Sabi ni Dex sabay kindat. Tumango si Lizelle. Tita Liz na ang itawag niyo sa akin, ha? Opo. Nagangat siya ng tingin at nasaksihan ang pagbabangayan ni Mike at Stephanie. Tumikim siya. Mike, hayaan mo na natin si Miss Stephanie na alagaan ng mga bata ng ilang linggo. Lizelle, no way. Hinila niya ang binata at hinawakan ng pisngi nito. Mike, makinig ka. Nanay siya ng mga bata, hindi mo siya pwedeng pagkaitan. Ganito na lang. Bigyan mo sila ng time na magkasama, saka ka mag-decide. Bumilis ang paghinga ni Mike. Alam niyang hindi ito papayag. Lumapit si Ivy at hinila ang laylayan ng damit ng tito. Yumuko ang lalaki para pakinggan ang bulong ng bata. Namilog ang mga mata ni Mike. Are you sure, baby? Yes, please, tito. Fine. Huminga ng malalim si Mike at hinawakan ng kamay. Hinarap nito si Stephanie. Hindi natin masisiguro na sasaya ang bata sa'yo. How about a trial period? Paig ako na magstay sila sa pader mo ng 2 linggo. Pumalakpak si Stephanie. Mabilis ka naman palang kausap eh. Guys, let's go. 2 weeks, okay? Ihanda mo na mga papeles, Mike. These kids will stay with me. Humigpit ang hawak ni Mike sa kamay niya. Kabado man si Lizelle. Nagpasya siya na magtiwala sa mga bata. Matapos ihatid ang 5 sa bahay ni Stephanie, walang ibang ginawa si Mike kundi maghintay sa driveway. Umaasa ito na babalik agad ang 5, pero umabot na lamang ng 10:00 ng gabi walang kotseng paparating. Paano kung magustuhan nila doon? Yun din ang tanong ko, Liz. Paano kung magustuhan nila doon? Pero naisip ko rin na saka na natin problemahin yan, no? Sa ngayon, magapunan muna tayo. I worry for the kids. Ako din naman. Pero wala tayong magagawa. Nandun na sila eh. Gusto mo ba silang bisitahin bukas? Yes, go with me please. Para saan pa? Bibisita ka lang naman doon. Magpapaalam na rin ako pansamantala habang di pa sila bumabalik. Tagabantay nila ako, di ba? Kaya para saan pa na pagpunta ko rito, wala naman akong batang babantayan. What about me?
Gusto mo bantayan kita? No? Lumapit si Mike at hinawakan ang kanyang kamay. Can you please stay? You're fired, Liz. Hindi ka na tagapangalaga ng mga bata. Pwede ba maging tita ka na lang nila dahil sa akin? Ano ka mo? Naghahalo-halo na yung sinasabi mo, di tuloy kita maintindihan. I like you. Gusto sana kitang ligawan, pwede ba? Iniwas ni Lizelle ang tingin. Oo naman, sasamahan din kita hanggang sa bumalik ang mga bata. Thank you, Liz. You're welcome. Lumipas ang ilang araw at di pa rin bumabalik ang 5. Nagumpisa ng humaba ang mga gulay na tinatanim ng mga bata kaya araw-araw itong inaalagaan ni Mike at Lizelle. Kung mas gusto nila kay Stephanie, wala akong magagawa. Hinalikan niya ang pisngi nito. Maniwala ka, namimiss ka rin ng mga yon. Pinatay ni Mike ang hose. Isang pagbusinang umagaw sa atensyon ni Lizelle. Binuksan niya ang gate at nakita ang isang hindi pamilyar na kotse. Bumaba ang quintuplets. Tita Liz, we missed you! Bati ng mga bata. Mike, nandito na sila! Tito! Bumaba si Stephanie at padabog na lumapit kay Mike. Hindi ko alam kung anong pinakain mo sa mga batang yan. They're demons! Wala na akong paki kung paano man sila. Don't contact me anymore. Yes! Nagsi-appear sina Stefan at Irene. We don't like you too. Bye! Kahit si Ivy, umirap sa ina. Bye forever. Gusto mo lang ng pera ni Papa. You always ask us to call Tito Mike for money. Bumalik ang babae sa sasakyan at nagmadali sa pag-alis. Yumuko si Mike at inilibel ang paningin sa 5. Nagpasaway kayo ron, ano? Yes, Tito Mike. Namewang si Lizelle at hinintay ang sasabihin ng mga bata. Kaswal itong tumango. Very good. Masaya ka ba? Sobra. Dagdagan pa natin. Mike, gusto rin kita. Lumawak palalo ang ngiti ng binata. Tumingkayad si Lizelle at hinalikan ito sa labi. Makalipas ang ilang buwan, nag-uunahan sina Stefan, Dex at Ollie sa pagbaba ng hagdan. Nakasuot ang formal attire ang 3 habang pilit hinahabol si Irene at Ivy. Pinagmasdan ni Mike ang mga bata mula sa kusina. Wait. Kalma lang, ang bilis nyo naman. Oo nga, ang bilis nyo naman. Ba't ba ang tagal-tagal nyo sa taas? What did you do? Pag-uusisa ni Irene. Si Ollie, nawala yung sapatos kaya hinanap namin. Where's tita and tito? Baka kanina pa sila naghihintay sa labas. Malilate na tayo sa dinner. Tumikim si Mike. Mauna na kayo sa kotse. Sisiguraduhin ko na walang naiwan na kasaksak sa appliances sa bawat kwarto nyo. Nandun si Tita Liz nyo. Tulungan ka namin, tito. We should go out together. Saad pa ni Ivy. Napangiti si Mike sa pagiging aktibo ng mga ito. Noon lang iniiwasan siya ng mga batang ito. Pero ngayon, halos hindi na gustong maliyo sa kanya oras na may outing sila. Everything is clear, tito. Sabi ni Stefan mula sa sala. Dito din sa taas, wala nakasaksak. Dagdag ni Chinek namin ni Ivy ang kwarto. There's nothing po. Gatong ni Irene. Very good. Ilak na natin ang pinto. Move along, guys. I'm excited. Impit na sabi ni Ivy. Okay, let's enjoy this evening. Yung pinagkasunduan natin, ha? Understood, Tito Mike. Paglabas ng bahay, unang makikita ang sasakyan na nasa driveway. Nasa labas si Lizelle at naghihintay sa kanila. Tita, butas ang shoes ni Ollie. Oh, you're lying. It's not, no? Paano butas? Paano yan, Ollie? He's just joking, tita. Look, walang butas. Pinagtitripan lang yan ni Dex, tita. Ani Irene. Just kidding. Inagaw niya yung brief ko eh. Dex, siniram ko kaya to. Anong agaw ka dyan? Wala na mag-aaway. Lalabas na tayo. Sinigundahan naman siya ni Mike. Tara na, pumasok na kayo sa loob. Nagunahan ng mga bata sa kotse. Tumabi si Mike kay Lizelle at umiling. Natagalan kami. Nag-double check pa kasi. Kung may nakasaksak doon. Naghintay ka ba na matagal? Hindi naman, pero nakapagplano na ako dito sa harap ng bahay. Maglalagay tayo ng duyan. Alright, kung ano-ano naisipan mo. Nabagot ka na nga sa paghihintay. No, seryoso ako. Really? Okay, tatrabahuhin natin yan bukas. For now, let's go out and have dinner. Si Mike ang nagmaneho ng sasakyan. Panay ang sulyap niya kay Lizelle dahil sa suot itong dress. Kumindot ang babae pabalik. Naalala niya tuloy ang plano nilang sorpresa para sa 5 bata.
Pagdating sa kainan, unang nagreklamo si Irene. Tito, they're closed. Paano na to? We will find another way. Teka, ipapark namin ni Tita Liz niyo ang sasakyan. Try to knock on the door. Baka late lang sila magbukas. Nagtulakan ng mga bata. Hindi alam kung sino magiging representative sa pagkatok sa nakasarang glass door ng kainan. Tito, bukas ang pinto but there's no light inside. Wala ding tao. Pinagmasdan ni Mike ang 5. Hinawakan niya ang kamay ni Lizelle at sabay silang bumati. Happy birthday, kids! Lumiwanag ang establishmento. Lumantad ang mga batang nagtatago sa dilim kasama ang kanilang mga magulang. Oh my God! My friends are all here! Excited na sabi ni Irene. Thank you, Tito Mike! Thank you, Tita Liz! Wow! May Spider-Man cake! Akala ko nakalimutan mo na, Tito. How can I forget? Araw-araw mo sinasabi sa akin yan. Ivy, nagustuhan mo ba yung cotton candy section natin? Tanong ni Lizelle sa bata. I like it so much, tita. I just hope yung tunay naming mommy maging okay na siya. Yumuko si Mike para tapatan ang mukha ng bata. Someday, kid. Kapag nasiguro na natin na nagbago na si mommy mo, ihaharap ko siya sa inyo. Thank you, Tito. Humiwalay si Mike sa mga bata at nilapitan si Lizelle. Niyakap niya ito. Kung pwede lang, gusto kong alisin si Stephanie sa buhay ng 5. She's not fit to be their mother. Hayaan mo sila mag-decide. Nanay siya ng mga bata. Baka ngayon, pansariling interest ang iniisip niya pero balang araw, love, ma-realize rin kung gaano kalaki yung pagkukulang niya sa mga bata. Don't worry, hindi nakakalimot ang 5 yan. They will remember your kindness. Nakahinga siya ng maluwag. Salamat, Liz. Ayoko lang na may tsapwera sa buhay nila. They're mine. Wala na si kuya at para sa akin sila na lang ang meron ako. I failed to see that. There's you. At the end of the day, di ko sila anak. But you, pinili mo akong tulungan at mahalin. I love you. Humilig ang babae sa kanyang balikat. Hindi ito nagsalita bagkus piniling paghahalikan ng kanyang pisngi. Bumulong si Mike. Sinabihan ko ang mga bata na magpo-propose sana ako ngayon kaya naka-formal sila. Actually, hinahanda ko na sila sa mangyayari sa hinaharap. Liz, I want you to be in my life permanently. Seryoso ba yan? Kaya pala kakaiba ang tingin ni Stefan sa akin para siyang constipated? May gustong sabihin pero di magawang ituloy? Bumungis-ngis ito ng napakatagal. Alam ni Mike na paraan to ni Lizelle para pakalmahin ang sarili. Tumango lamang siya at naghintay. Sa huli, napahagat labi si Lizelle. Seryoso ka nga? Naghihintay ka na magiging sagot ko. Oo naman. Ayokong i-pressure kita sa public. I want an engagement party. Simboliko lang at more an announcement. Ayoko na mapilitan kang pumayag kapag nag-propose ako sa harap na iba. I want you to tell me what I should change. What do I need to improve? Ganun ba yun? Yeah. Hindi ka ba komportable dun? Hindi ako makapaniwala. Alam mo pagdating sa'yo, di ko kailangan mamilit o paulit-ulit na mag-request. Marunong ka magkusa sa paggalaw at hindi ka kailangang utusan. Marunong ka magluto, napakabait. Pogi. Matangkad. Mike! Oo naman! Pakakasalan kita! Siya ngayon na napahagalpak ng tawa. Ang tono kasi ng pananalita ni Lizelle. Nagsasabing ba't pa siya nagtatanong gayong alam niya na ang sagot. Let's plan the party and the wedding soon. I'm so excited, Liz. Ako rin. Thank you so much, love. No, ako dapat nagpapasalamat. You bring clarity in my life, Lizelle Kim. And I'm yours. Ang pagdating ng sunod-sunod na problema ay madalas na rason kung ba't lalong nalulugmok ang bawat individual. Napipilitan na gumawa ng masama o hindi kaya napapabayaan ang sarili. Hindi na matanaw ang kaginhawaan. Marami ang nagsasabi na everything happens for a reason. Pero para sa isang tao na hindi pa nakaranas ng karangyaan, pero mas lalong nagigipit, wala nang ibang lesson sa pagtitipid na dapat pang matutunan. Tila walang saysay ang paghihirap ng labis-labis. Pero posibleng ang lahat ng ito, pagsubok lamang ng buhay. Mga test na kailangan lagpasan. Hindi lang para guminhawa ang ating sitwasyon, kundi para mabigyan ng mga mahal natin ng sariling kalayaan na mabuhay na hindi tulad sa pinagdaanan natin. Kung iisa man ang pinagmulan at katapusan ng isang tao,
Hindi ibig sabihin nito, pare-pareho lang tayo ng landas sa tatahakin mula sa simula papunta sa wakas. Marami pang pasikot-sikot na pwedeng daanan. May posible pang magbago. At yun, magmumula sa sarili nating aksyon. At para naman kay Liz,